Hi guys, my name is Marlene. I am a nurse. I am also a nurse in the Philippines. And currently, nasa Kuwait ako. I am a registered nurse here also. And ngayon, first time kong mag-share ng journey ko dito sa YouTube. Kasi nga, meron bang mga nurses dito, as in nurse ha, registered nurse sa Pinas na nag-apply as CNA papuntang US? Guys, anong nan journey nyo? Kumusta na kayo? Nasaan na kayo sa application nyo? Kasi, share ko lang no, dati wala kasi akong, sorry, medyo mayabang kaunti. Wala akong interest sa US. So, yung after ko nang makapag-graduate, kasi pinaaral lang din ako, parang, alam mo yung scholar. Tapos, yung nagpaaral sa akin na family na nasa US, tumutulong sila sa may hirap na makapag-aral. So sabi nila, gusto mo bang mag-US? Sabi ko, sige. Oo lang ako, pero hindi talaga yung tipong ako yung ate, gusto apply ako, ganyan, bigay ako ng application. Wala, hindi talaga ako nagkaka-interest. So, parang wala din silang na i-push ako. Hanggang sa nagtatanong na sila nung pandemic, hanggang sa 2021 na, hindi ka pa ba, okay ka na ba dyan? Hindi ka na ba talaga interesadong mag-US? Tapos doon ako na sige na nga, nakakahiya. Sila pa ang nag-update sa akin kung ano nang gusto ko sa life ko. So nag-apply ako. Sabi niya, how soon can you pass the NCLEX? Sabi ko, hala, di man ako makapag-sure niyan. So sabi naman ng anak ni madam nung nagpapaaral sa akin, sige, ipupush natin na CNE ka. Ang entry mo dito is CNE. Although immigrant visa siya, pero CNE ka as in Certified Nursing Assistant. So, sabi niya, para habang hindi ka pa nakakapag-NCLEX, yan lang muna ang entry mo. Pero pwede ka nang mag-NCLEX dito. So, totoo lang guys, wala akong alam dyan dati. Wala talaga akong alam-alam. Pag tinanong ako ng mga friends ko, anong PD mo? Ano yun? Asan ka na sa steps ng application? Ano yun? Wala talaga. Tapos hanggang sa dito, sa Kuwait kasi dati, nakakapag-travel ako kasi nga lakotsera nga, kaunti. Tapos, yun, naghigpit ang Kuwait, which is right naman nila yun. Kasi, syempre, bansa nila to. Naghigpit sila na parang, bago ka makaalis ng bansa nila, kailangan ng exit permit ng employer mo. Whether sa government ka or private. Dati government lang, ngayon pati private sector meron ng exit permit. Which is okay lang naman kasi bansa nga nila. Eh syempre dahil nga ang hirap na maya't maya na may holiday, magpapaalam ka na aalis ka kahit 3 days lang dyan sa katabing mga bansa. Mag-Dubai ka lang, ganyan. Di ka makapag basta-basta kasi magpapaalam ka, mag-explain ka bakit ka aalis, ganyan. So, parang ako, alam mo yun, yung personality ko kasi ayoko ng walang freedom, ganon. So, ngayon, nagka-interest na ako sa US. Ano ba to? Intindihin ko na nga tong US. Tapos hanggang sa, kasi pag interesado kasi sa bagay, natututunan mo eh. Pag hindi ka interesado, kahit anong ihampas sa'yo dyan sa mukha mo yung mga impormasyon, wala kang mag-gets, hindi mo maintindihan. Hanggang sa nagka-interest ako, tinignan ko, sa Google lang ako nag-start, promise. Ginugol ko what is USCIS, what is NVC, what is PD, what is in priority date, what is visa bulletin, what is, lahat, why, basta puro what and why. Hanggang sa sabi ko, naiintindihan ko na, ganyan. Tapos, binalikan ko lahat ng email ko. Binalikan ko lahat ng email ko. Doon ko nakita, ito pala yun. Napagtagpi ko na, ito yung labor certificate. Ito na pala yung ganito. Ito yung sinasabi nila yung I-140. Nakita ko na sa mga email nung abogado tsaka nung liaison officer doon sa facility na kukuha sa akin. Ito pala yun. Hanggang sa last year, nakatanggap na nga ako ng email mula sa NVC. Sabi ko, ano ba itong email na to? Tapos ni-research ko this, what is this kind of email, ganyan. Hanggang sa nakalagay doon documentarily qualified. Sabi ko, may ganun. Sabi ko, nandito na pala ako sa ganito. Tapos tinanong ko na naman, what is DQ? What is ganyan? Anong relevance niya doon sa application mo? Sabi ko, pwede pala. So, sa lahat ng mga nurses out there, guys, may ibang pathway pala tayo. Yun, 'di ba? Ang tagal ko bago na-realize. Imaginein mo. Sorry ang priority date ko June 2022. This year or late last year ko lang na-realize na pwede pala 'yun. Okay, ganito pala yung journey ko, ganito pala 'yun. Ganun. Na parang
So, please, kung sino man dyan ng nurses na may, kahit hindi nurse, kahit mga caregiver natin na mga kapatid. Kasi may nakikita ko caregiver na nag-share siya ng journey niya. Caregiver kasi siya. So, yung CNA, swak talaga. Kumbaga, nasa ano sila. Kumbaga, nasa inline. Ako kasi nurse. Parang nurse, ba't ka na ganyan? So, in short, nag-CNA ako kasi nga, hindi pa ako nag-NCLEX. Kung pasado ka na kasi sa NCLEX, automatic ano ka na, yung third category. Yun. Pero ibang, ano naman yun, same journey, medyo shorten lang, at saka mabilis yung priority date, mabilis yung ano nila. So ngayon, ang March 2026 na visa bulletin is November 2021. So, konting-konti na lang tayong mga kung sino man dyan ang nurses na nagsi-CNA. Kapit lang guys. Kay, totoo pala to. As in, this year ko lang na-realize, totoo pala talaga tong application ko. Kasi nag-apply na ako for Germany before at saka Poland. Pero sinabi nila na ako na wag na, kaya baka mag-move ang priority date, baka ganyan-ganyan, magka-conflict sa whatever. Ko, okay. Hindi na ako nag-move sa another countries. Ito na lang antayin ko. So, yun. Kung anong question nyo at kaya kong sagutin, wag isi-share ko. Hindi ko kasi alam ano bang sasabihin ko dapat sa inyo. Diba? Hindi ko alam kung ano ba dapat ang iba-vlog ko. Pero yun lang muna ang isi-share ko. So, kung may gusto kayong itanong nyo lang dyan sa comment section. And please be nice. Kasi hindi pa naman ako ganun. Hindi ako marunong. Hindi pa ako magaling. Ano ko lang, kung ano lang yung naging journey ko at ano na ang sitwasyon ko ngayon. So, yun, DQ and waiting for priority date to be correct. Marunong na ako mag-ganyan-ganyan. Dati pag tinanong mo ako, wala akong alam. Anyway, thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo. Wala namang kwenta tong vlog ko.